Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina alas 3 ng madaling araw ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na ating minomonitor. So yung latest location natin as of 3 a.m. today ay nasa layong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Sa latest analysis natin, mababa pa naman yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ngayon pa man, dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng ITCZ, dahil nga nakapaloob itong low pressure area dito sa Intertropical Convergence Zone, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Mindanao at sa Palawan. So ngayong madaling araw pa lamang, makikita natin dito sa ating latest satellite images na may mga nakikita na tayong thunderstorm activity over some parts of Palawan and Southern Mindanao. Inaasahan natin na for the remainder of the day ay mas rarami pang lugar dito sa Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon and Visayas ay makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon simula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, makanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot naman ng localized thunderstorms. Nanggagaling yan dito sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy nga itong generally fair weather conditions. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot nga ng localized thunderstorms. So yung prevailing weather system natin over Luzon and Visayas ay yung easterlies, kaya magpapatuloy nga yung mainit na panahon sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang area ng Palawan at sa Mindanao, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Itong area nga ng Davao Region at Soxargen, ito yung mga lugar na kung saan pinakamalapit sila dito sa posisyon ng ating low pressure area. So ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng LPA. So dahil nga sa pinagsamang epekto ng LPA na nakapaloob nga ito sa ITCZ, buong Mindanao at Palawan ngayong araw makita tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw for Metro Manila area, reference stations natin ay yung mga stasyon natin dito sa NAIA, Pasay City at sa Quezon City. Posible maglaro ang ating heat index mula 39 to 40 degrees Celsius. Sa buong bansa, highest heat index forecast ay 44 degrees Celsius sa area ng Sangley Point sa May Cavite. So makikita natin dito sa ating heat index forecast map, ilang areas pa rin ng Luzon, as well as Visayas at itong Northern Mindanao. Posible tayong makaranas ng mataas na heat index values ngayong araw. So paalala na lamang sa ating mga kababayan sa mga areas na ito, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions na kung maaari, iwasan natin yung outdoor activities sa oras alas 10 na umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito yung time period na kung saan naitatala natin itong matataas na temperatura. At kung hindi man maiwasan ng outdoor activities, magsuot po tayo ng light-colored clothes, uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, at manatili sa well-ventilated areas. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas sa gale warnings, anumang baybay na ating kapuluan. And for the next 24 hours, banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so ang ating 4-day forecast, so mula Tuesday to Wednesday, April 29 to 30, dahil sa epekto nga ng ITCZ at ng LPA na nakapaloob dito sa ITCZ na at least for the next 24 hours, maliit na pa naman yung chance na maging bagyo ito. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng tropical cyclone formation sa mga susunod na araw. Pero gayon pa man, dahil nga sa pinagsamang epekto ng ITCZ at yung sama ng panahon na ito, malaking bahagi para ng Mindanao at Palawan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. So especially itong southern portion ng Mindanao, itong areas ng Davao Region, Soxargen, Barm at Zamboanga Peninsula, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng weather systems na ito. Maghanda po tayo sa mga flash floods at landslides.
Samantala for Metro Manila and most of Luzon and Visayas from Tuesday to Wednesday, magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon. Maghanda pa rin tayo or magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening na mga thunderstorms. Pagsapit naman ng Thursday hanggang sa Friday, May 1 to May 2, inaasahan naman natin itong areas ng Mimaropa, or mas inaasahan natin sa mga susunod na araw, no? Dahil nga sa hindi natin tinatanggal yung posibilidad nitong low pressure area na maging isang ganap na bagyo or tropical depression in the coming days. At magpapatuloy ngayong general northward or northwestward na paggalaw na nasabing sama ng panahon. Inaasahan natin na mas raraming areas pa ng bansa. Mas rarami pang lugar dito sa bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan na dala ng sama ng panahon na ito. So ito na ring areas ng Mimaropa, Bicol Region, pati na rin ng Visayas, makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Magpapatuloy mga pag-ulan dito sa area ng Mindanao, dulot naman ng ITCZ. Ang bottom line, maging bagyo man or hindi itong low pressure area na ito, in the coming days, malaking bahagi pa rin ng ating bansa makakaranas ng makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng pag-ulan. So itong low pressure area, kahit hindi maging bagyo ito, posible pa rin ito magdulot ng significant na rainfall or mga pag-ulan, especially sa eastern section ng ating bansa. Itong ang Bicol Region, Eastern Visayas, itong Eastern Mindanao area, so Caraga, Davao Region. In the coming days, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na mararanasan. At in the event na maging tuluyang bagyo na nga itong low pressure area, ay agad naman mag-release ang Pag-asa ng tropical cyclone bulletins. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, ay inaasahan pa rin natin na mataas pa rin yung chance ng mainit at malinsangang panahon at malayo tayo dito sa nasabing sama ng panahon. So yung mga pag-ulan nating mararanasan ay dulot lamang ng localized thunderstorms na nanggagaling sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:12 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories or thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina alas 3 ng madaling araw ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na ating minomonitor. So yung latest location natin as of 3 a.m. today ay nasa layong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Sa latest analysis natin, mababa pa naman yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ngayon pa man, dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng ITCZ, dahil nga nakapaloob itong low pressure area dito sa Intertropical Convergence Zone, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Mindanao at sa Palawan. So ngayong madaling araw pa lamang, makikita natin dito sa ating latest satellite images na may mga nakikita na tayong thunderstorm activity over some parts of Palawan and Southern Mindanao. Inaasahan natin na for the remainder of the day ay mas rarami pang lugar dito sa Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon and Visayas ay makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon simula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, makanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot naman ng localized thunderstorms. Nanggagaling yan dito sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko.
At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy nga itong generally fair weather conditions. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot nga ng localized thunderstorms. So yung prevailing weather system natin over Luzon and Visayas ay yung easterlies, kaya magpapatuloy nga yung mainit na panahon sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang area ng Palawan at sa Mindanao, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas